of the Alas family, Coach P. Alas. Coach, bago po natin pag-usapan yung perfect basketball family niyo, gusto ko po munang ikwento niyo sa akin, paano po ba nagsimula yung passion niyo sa basketball? That's what, way back, siguro, nasa primary school pa lang ako sa province namin, sa Unisan, Quezon. I was, 1975 siguro. Okay. Ako yung delivery boy ng newspaper sa probinsya. So, during my lunch break, doon ako nagdi-deliver. Pero every 12 noon, nadaan ako doon sa basketball court in front of the church. Nagsishooting ako, naglalaro. So, and habang nag-rasin ako ng mga newspaper, lagi kong tinitignan na still in my mind. Ang lagi kong unang tinitignan yung sports stage, yung standings ng Nika yung dating D-League ngayon, yun yung pinakang mataas na basketball nun sa Philippines, Nika. So, kumbaga Coach, habang nagde-deliver kayo ng newspaper, napapadaan kayo sa court, doon nagsimula yung yung hilig, yeah, kumbaga sa basketball. Okay, from that point, Coach, ano na yung next step? Doon nga ako nagtapos ng primary school. Dinala ako ng kapatid ko dito sa Manila to study high school, sa Novaliches High School, then sa Rizal High School. Every Saturday or Sunday, pag may laro yung, Toyota fan ako dati. Pag sinama nila ako sa Araneta o sa Rizal Memorial, andun ako sa may gate, inaabang ako yung mga superstars na Coach Jaworski. Talagang I make it sure matatouch ko yung mga yun. So ganun ako ka-passionate sa basketball. Okay, pagkatapos nun, Coach, nagpunta na kayo dito sa Manila, paano naman nagsimula yung journey niyo? Ganun pa rin, sa high school noon, naging player ako ng high school team namin. Then nung mag-college, after 2 years, naglaro ako sa Adamson sa intramurals. Nakita ko ng mga coaches, pinag-tryout ako. Twice akong na-reject. Then yung third year, sabi ko last year na to, pagkatapos ito, hindi pa rin ako nakuha. Goodbye. Mabait talaga yung mabait praise God dahil nakuha ako nun. Then tuloy-tuloy na, until now. Okay. Okay, Coach. So yun po yung naging journey niyo as a person. Ngayon, you started a family. Nung nagkaroon po ba kayo ng mga anak na, honestly, nagkaroon po ba kayo ng pakiramdam sa loob niyo na gusto ko rin mapasok sila sa mundo nito? Yeah, actually, parang retired na ako sa basketball, sa playing, nung magkaroon kami ng first baby, si Christopher nga. Pero nagkaroon din ako ng same time, nagkaroon ako ng parang apprenticeship sa pagko-coach sa Las Piñas College. So si Jinjun nandun na, si Christopher. Parang part na ng team building namin or team, parang yung bonding ng family. Pag may practice ako, nandun sila. Christopher. So, hindi ko in-introduce yung basketball. Siguro nag-sink in lang sa kanila, puro basketball itong tatay ko. So yun, tuloy-tuloy. Lahat ng event ko sa basketball, kasama ko yung family ko. So hindi ko na kailangan i-encourage sila. Kumbaga, nakikita na nila at saka syempre nasa dugo din nila. Pag po ba sinasama niyo sila kunwari sa mga practices niyo or pag nagko-coach kayo, may mga tanong sila, nagtatanong sila parang, Dad, ano yung ganyan? Ano yung assist? Ano yung... Actually, hindi mga tanong, puro tanong. And may mga times pa nga pag may gusto akong may scout na game, hindi ako makakarating agad para mag-scout ako sa TV. Tinatawag ko lang sa kanila kay Christopher, sa kay Kevin, pakipanood nyo, then kwentuhan nyo ako. Natutuwa naman ako sa kanila, yung mga hindi tanong ng mga bata, yun yung nakikita nila, like, God, nagsiswitch na sila sa ganito. So nakita ko, medyo may isip sa basketball. Yeah. Opo. So how many children do you have? I got 4 kids, lahat na. All boys. Ilan po sa kanila ang talagang naglaro? Naglaro lahat. All of them? Yeah. Okay. Actually, si Christopher sa si Kevin, si Jinjun, naging naging practice player ko sa Phoenix saka sa Alaska.
Malaline up ko na sana, na injury naman yung tuhod niya. Okay. Dahil si Kevin, nandiyan pa rin siya ngayon. Yes. Si Kenneth na ACL na actually naka-line up na sana siya kay Coach Alvin sa Bicol MPBL na Okay. ACL naman siya. Okay. Then, Ayun nga, si Kiefer. si keeper. Si Kenneth nga, yung na-injury ng ACL, most likely, ito, incoming MPBL, maglalaro ulit siya. Wow, that's good news. Then Opo. si keeper naman, nasa Luzon. Opo. So coach, hindi lang basta-basta basketball players yung mga anak nyo, no? Ang dami na po nilang narating, si Kevin lalo na, no? Pag nagkukwentuhan po kayo sa bahay, ganun, gaano kayo ka-proud kay Kevin? At siya naman, gaano niya nagpapasalamat ba siya sa inyo, sa itong narating niya? Does he, think na malaking bagay kayo sa nangyari sa kanya ngayon? Si Kevin, hindi niya masyadong yung buka niya. Pero mararamdaman mo yung gratefulness sa puso niya. Excuse me. And alam ko na, kasi alam niya rin sa akin, ang lifelong dream ko is yung national team. Yes, yes. And lagi kong pinipreach sa kanila, pag may mga kontra kayo, make sure, pag may calling sa national team, Unahin. yeah, bigyan kayo ng pagkakataon. At ako rin, nung nagko-coach ako sa national team, nung nag-assist ako, yan yung lifelong dream ko, talunin yung mga superpower sa Asia. Kasi parang yung pride namin lagi natatouch pag natatalo tayo sa overseas. Yeah. Kaya nung manalo tayo against China, nakikita nila, talagang tuwan-tuwa ako. Opo. Sobra, kasi sabi ko nga, walang kapantay yung mag-serve ka sa country. So, I'm very, very proud for Kevin sa aking equipe. Opo. Coach, nung pag-uwi ni Kevin, nakita niyo yung medal, hawak na niya. Ano yung unang sinabi niyo sa kanya? Nagyakapan ba kayo? Ano po yung... Actually, iniwasan ko yun kasi naiiyak ako eh. So, ang ginawa ko na lang, tinawagan ko, gano'n ba kabigat yan? Pwede ko bang isanlayan? So, Napakabigat po eh. sabi niya, Dad, ang ano na lang is sobra-sobra yung pasasalamat ko sa Diyos. Kasi ako nagsabi sa kanya, sabi ko, maraming mga PBA player, maraming mga players na maraming trophy, maraming championship. Pero ilan lang kayo na nag-champion sa Asia. Yes. And for that, we praise God for that, sabi ko sa kanya. Yes. At coach, mukhang doon na rin papunta si Kiefer, sa ganung path. Coach, sa lahat ng achievements ng mga anak niyo, ano po yung isang reminder na lagi yung sinasabi sa kanila? Ano yung gusto niyong hindi nila makalimutan or yung gusto niyo tumatak sa kanila habang buhay? Kahit saan sila makarating. Unang-una yung sa akin kasi sacred yung basketball. Opo. Sabi ko sa kanila, bigyan niyo ng halaga kung ano yung magbibigay din sa akin ng halaga, which is sa akin primarily, siyempre family ko, yung basketball kasi talagang, ewan ko, magre-retire na sana ako nung nung last ko sa Phoenix. Pero dumating tong mga offer. Opo, may calling. Yeah, so, sobrang bait ko ng management. Yes. So, sige, na-encourage sila ako. Saka, si Keeper Dad, mag-coach ka na nga ulit siguro. Kaya niya ako pinipilit, sobrang sungit ko sa kanya pag nag-training kami. Para ma-divert naman yung Opo, attention iba ko. na lang ang pagalitan niyo. Pero, yung kung gano'n nila mahalin yung binibigay sa kanilang talent ng Lord na sana, huwag kayong kahit anong pagod nyo, may ibibigay pa kayo, ibigay nyo na. And yun, stay grounded every time. Stay grounded. Coach, nag-a-advise pa kayo sa kanila sa finances, yung mag-ipon, mag-ganyan? Actually, si Kevin ilang beses ko na may offer kasi sa overseas. Sabi ko, you might consider yung si Kevin sobrang rin sa family niya. Ako. Si Lina. Yes. Parang Yung ngumingiti lang love siya. for country niya eh. Yeah. Talagang gusto niya. Ngumingiti lang siya sa akin. Never yung nag-ano, no. Really legit yung gusto ko. Ngumingiti lang, pero
yun pa rin, nasa PBA pa rin siya, mahal na mahal yung NMAX, mahal na mahal yung PBA. So, ang tatanong yan, Dad, bibilin ko na ba ito? Like, meron na rin siya kahit pa paano, may mga mapundar na rin. Yung sabi ko, hindi nag-depreciate yung mga binibili mo. So, gawin mo lang. Kay keeper din, saka sa mga anak kong dalawa. Basta may huwag nyo na kalimutan tumulong. Gusto nangangailangan ng tulong. Coach, last na, anong gusto mong ibigay na advice sa mga aspiring basketball players, aspiring coaches na, talagang gustong one day umabot sa kung nasan kayo at kung nasan si Kevin, si Kiefer? First, yung sinabi ko kanina, stay grounded. Kasi walang kaparis yan. Then, alam mo, hindi sikreto eh. Tinuruan ko silang maging responsable dun sa pagiging hardworking. Kasi pag nalaman nila yung responsibilidad nila pag-workout, hindi ka na mahihirapan na pipilitin mo pa sila. Sila na mismo. Yung bunso ko nga si Keeper, kasi lagi kong kasama yan, especially ng pandemic. 24/7 kami yan eh. Si Keeper ngayon, minsan nakikita niya pagod na ako. Hindi ako bigisinin yan. Magte-text na lang, Dad, andito ako sa gym. Kung hindi ka pagod, sunduin mo na lang ako. Pero minsan, nag-aangkas, nag-grab. Siya na mismo ang pumupunta. Kahit yung 14 years old siya, kaya sabi ko, maganda yung values na niya. Yeah, kaya sabi ko, sige, sabi ko, Peter, basta nandito ako. Sabihin mo lang, kung si ma'am mo nandyan, off ko yung ma'am mo kasi yung wife ko busy rin sa hotel. So, sabihin nyo lang sa amin, basta kaya namin, gagawin namin kasi, talagang passionate sila sa ginagawa nila kesa mapunta sila sa ibang bagay. Supportahan na lang namin. So, yun lang, ganun lang, hindi sikreto. Turo nyo lang yung tamang gagawin nila. Okay. Maraming salamat, Coach. Coach, super last na talaga. Okay. Alam ko na marami na kayong pinagdaanan sa career niyo. Sabi niyo nga, muntik na kayo mag-retire, Gaano kayo kasaya kung nandito kayo ngayon kasama ng Zamboanga's Family Friends? Kasi basta nasa basketball ako, walang measurement yung happiness eh. Parang nakakalimutan mo na lahat. So, ganun. Basta may basketball, andito si Louie. Napakaganda. Thank you very much, Coach Louie. Thank you, Coach. I am with gold medalist from the recent Asian Games, Kevin Alas. Kevin, I know how perfect your family is when it comes to basketball. You guys have achieved so many things, Pero take me through your journey. Bilang isang anak ni Coach Louie Alas, saan kayo nagsimulang makaramdam na, kasi kinukwento nyo sa akin kanina na bata pa daw kayo, sumasama na kayo sa practices niya, at hindi daw niya in-impose na magustuhan nyo ang basketball. Paano mo nasimulang maramdaman na gusto mo to? Siguro growing up, my dad, basketball coach siya nung pinanganak kami. So, I guess at the age of 5-year-old, 6-year-old na yata ako noon, assistant coach si dad dun sa Pure Foods. Siyempre, nakikita ko sila Alvin Patrimonio, sila Jerry Codinera, Dindo Pumaran and everything. So, kasama kami everyday sa practice. So, I guess by watching the professional basketball players at that time, I guess it kinda inspired me to one day gusto ko rin maging katulad nitong mga to. So, of course, kasama ko growing up din sila mga Daravenas, Altamiranos, as anak nila Coach Frankie din sila Melo. So, sabay-sabay kami lumaki yung mga yan. Okay. Dahil nga all boys kayo sa isang household, naglalaro rin kayo? Kayo-kayong magkakapatid? Tapos, yung daddy nyo ba, kino-coach din kayo? Pag kunwari, naglalaro kayo ng basketball? I guess nung bata pa kami, he just lets us do kung pinaglalaro lang kami ng basketball. But growing up, I guess mga at the age of 10, parang started playing organized basketball, grade school basketball. Then sumasali na kami sa mga tournaments. And then yun, natuturuan kami. But I guess growing up yung may Kuya Junjun kasi syempre tumatanda kami, mas matangkad siya sa akin, mas malaki siya. So, I guess such a challenge ako pag siya kalaban ko, syempre growing up, di ka mananalo sa mas malaki sa'yo. Yes. So nagkaroon din ng healthy competition kahit papano. Okay, so from that point, when you already felt that you wanted to get into basketball, how did your journey start? Saan ka nagsimula maglaro? Grade 4, 10 years old yata ako. That's my first
organized tournament ko, I was in a school pa malapit sa village namin named Blessed Trinity School. So, Okay. naglaro akong first tournament ko doon. Of course, hindi pa ganun ka-impressive, hindi pa kami masyado nanalo. But Yes. unti-unti tinututukan naman ako ng dad ko noon. Like what my dad's doing with Kiefer. Yeah. Then a year after, lumipat na ako sa Letran, and then Letran na ako all the way. But doon nagsimula yung Blessed Trinity, and then Letran. Nakapag-grade school pa rin ako sa Letran. So, I guess, bata pa lang ako, na-expose na ako sa basketball agad. Okay. Eto, no, kasi when I interviewed Coach Louie, he was very emotional at that part when we talked about the national team. Kasi he said that ang isang advice niya daw sa inyo, kahit saan kayo mapunta sa career nyo, pag nagkaroon ng opportunity na mag-national team, yun daw ang i-prioritize. Tell me more about kung ano yung mga sinasabi niya sa'yo tungkol doon. It's my dad's dream, I guess, for himself also nung growing Yes. up. And then, syempre, nung bata pa kami, wala pa kami sa high school pa lang kami, magka-college pa lang kami. Sabi niya na dream niya for me and my brothers is, of course, makapaglaro sa national team. And again, by God's grace, nakapaglaro kami, ako and Kiefer, for the national team. And talagang after the games, Asian Games, my dad kept on messaging me na how proud he is of me. Yes. And at the same time, kasi nakakatuwa din kasi growing up talagang alam ko yung dad din, hindi nagsawang tutukan kami, disciplining us, teaching the right things about basketball. Tinanong nga daw niya sa'yo kung gaano daw kabigat yung yung medal kasi nga gusto daw talaga niyang magkaroon nun. Meron ba siyang mga advice sa inyo in terms of like how to handle, syempre, kung ano na yung mga naabot niyo, no? Yung how to handle your finances or how to manage your career? I know ginamit ng Lord yung dad ko para ma-instill din yung mga character na meron ako right now. Of course, being humble, being sa pagdating naman sa Grounded, yeah. yes, pagdating sa basketball, being diligent, not being late, yung mga small things na I don't know kung napapansin ng coaches, but I guess napapansin nila yun na yung mga simple, small things na being respectful, being early, mga ganung bagay. Kumbaga, you give your craft respect, no? Yes, yes. Okay. In terms of your brothers, like lalo na ngayon si Kiefer is parang sumusunod sa footsteps mo, lalo na pagdating sa national team, parang dun rin siya papunta, no? Anong binibigay mong advice kay Kiefer? Of course, unang-una, alam niya to, nasasabi ko, always be God-fearing, always do everything for the glory of God. And then at the same time, syempre bata ka, dami mo napapanood sa NBA, sa PBA, and all other players na doing some things na outside of basketball. So, be humble lang, and of course, kasi syempre, ito naman to, lahat naman to, fleeting to ng bagay na to. You don't wanna be remembered na ikaw yung mayabang, ikaw yung masama ugali. Kasi at the end of the, yung basketball, napakaliit na ng mundo ng basketball sa Pilipinas. Okay, last two questions. How do you bond as a family? Like, lalo na ngayon, you're also busy. Sabi nga ni Coach Louie, meron kayo dapat every weekend na nagkikita, pero unfortunately, because of your schedules, mag-start na yung season, di kayo nagkikita masyado. Yes, growing up before ako mag-PBA, sabi ng dad ko, and kami naman, we try to make it a point na magkakasama kami every weekend. Then of course, dumating na PBA, dumating na yung national team, and of course, nagkaasawa na rin ako. Yes. And commitments outside of basketball. And we try our best, of course, to spend time with each other. And I think the good thing about us naman na we always keep in touch naman, message key for time to time, my brothers time to time, my dad din. So, ayun naman, hindi naman nawawala yung communication namin. Meron kayong family Viber group, parang ganon. Okay, last one, Kevin, what do you wanna tell the aspirants na, alam mo yon, one day gusto maging pro, one day gusto maging national team player, anong gusto mo sabihin sa kanila? Anong masasabi mong isang bagay na importante na dapat nilang maalala to get to this point? To be honest, ang dami kong gustong i-share kasi yung testament ng Lord sa buhay ko and with me and Selena talagang makikita eh. But lagi ko sinasabi sa tao na yung testament to the Lord's faithfulness sa buhay namin. I had a stint with the SEA Games. I had to beg off because my wife got sick. I had to take care of her. I got injured before and everything. Just always depend on the Lord every time because, you know, ako, to be honest, I wasn't expecting to be back to sa national team. Kasi admittedly, alam ko naman na maraming better guards sa PBA. Yun na nga, here, nakabalik ako sa national team. It was an answered prayer for me and Selena.
it's all by God's grace lang. Just continue to trust in the Lord. Kasi at the end of the day, talagang hindi naman natin malalaman kung anong meron bukas, ano meron 1 month from now. Yeah. Okay, thank you very much once again, Kevin Alas. Growing up bilang bunso, of course I thought of being better than my kuyas, pero honestly, di ko talaga in-expect because si Kuya Kevin, pro na sa PBA, but I'm just thankful to God for all the opportunities He gave me. And ayun, like playing for the national team. Si Dad bilang dad and bilang coach. As a dad and as a coach, he's just the same, super strict sa akin. So that worked naman to my advantage. So it helped me improve as a person and in the court. So I'm really thankful kay Dad. Si Kuya Kevin, he doesn't give me naman too much advice. The main thing he says is to praise God and stay grounded, stay humble and grounded. Everyone loves din naman yung humble na basketball player, so might as well just stay humble na lang daw. Yung masasabi ko po sa gold medal kay Kuya Kevin is speechless eh. I was speechless watching the game because first time yun yata in 60 years, so I couldn't say anything nga eh, kasi all the PBA players now, wala silang gold medal other than yung mga 12 players na yun. So I'm really proud of si Kuya Kevin. Yung favorite brother ko, lahat sila, si Kuya Kenneth, Kuya Kevin, Kuya Junjun. Magagalit sila pag may favorite ako eh.